Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan at maiisa-isa ang mga kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay ating tatalakayin ang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Ano nga ba ang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Ilan sa mga layunin na hinahangad na maisakatuparan ng mga pamahalaan sa buong mundo ay kasaganaan sa ekonomiya para sa bansa, ligtas sa mga pambansang hangganan, at kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayan. Nagbibigay din ng benepisyo para sa kanilang mamamayan. Para makamit ang layunin ng pamahalaan, ito ay gumagawa ng batas, nagpapatupad ng mga batas, at nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Ang mga pamahalaan ay karaniwang nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pangkabuhayan, pangangalaga at edukasyon, pangsibil at pampolitika. Ang mga pamahalaan ng Pilipinas ay demokratiko at may sistemang presidensyal. Ang Pangulo ang may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan, katuwang ang pangalawang Pangulo. Narito ang mga gabay na tanong sa tekstong ating binasa. Unang katanungan, ano ang pambansang pamahalaan? Tama! Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya ring pambansang pamahalaan, demokratiko at may sistemang presidensyal. Pangalawang katanungan, sino-sino ang bumubuo nito? Tama! Ang mga pambansang pamahalaan ng Pilipinas ay pinamumunuan ng Pangulo na kung saan siya ang may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan, katuwang ang pangalawang Pangulo at iba pang mga pinuno ng pamahalaan. Pangatlong katanungan, ano-ano ang kahalagahan na naibibigay nito sa mga mamamayan? Tama! Ang mga pamahalaan ay karaniwang nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pangkabuhayan, pangangalaga at edukasyon, pansibil at pampolitika. Pang-apat na katanungan, may naisip ka pa bang dahilan kung bakit umiiral ang isang pamahalaan? Magaling! Umiiral ang isang pamahalaan sa isang bansa upang mas maging organisado ang mga mamamayan nito, mapanatili ang kaayusan at kapayapaan at magkaroon ng isang sibilisadong lipunan, umunlad ang kabuhayan at mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan nito. Panglimang katanungan, magiging matatag kaya ang ating bansa kung wala itong pamahalaan at bakit? Ang masasabi ko po ay hindi magiging matatag ang ating bansa kung wala itong pamahalaan. Magiging magulo ang isang bansa kung walang namumuno at gumagabay sa bawat mamamayan. Mahalaga na may sinusunod tayong batas ng pamahalaan upang maging mapayapa ang isang bansa. Ngayon ay dumako na tayo para sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa.
Isulat sa loob ng kahon ang kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Kahalagahan ng pamahalaan. Ito ang namumuno sa pagpapatupad ng batas at pagsasagawa ng mga proyekto para sa bawat nasasakupan. Ito ang nagbibigay ng mga benepisyo at serbisyo para sa mga pangangailangan ng nasasakupan. Ito ang may kakayahang gawing maunlad ang kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng pag-aangat ng ekonomiya. Sinisigurado ang kaligtasan at kagalingan ng kanyang nasasakupan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Buuin ang kahulugan ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Pagsasanay bilang 3. Piliin ang mga parirala o kaisipan na nagsasabi ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan. Alin sa 5 bilang na ito ang nagsasabi ng kahalagahan ng isang pamahalaan? Tama! Ito ay ang bilang 1. Pinananatili ang kaayusan at katahimikan. Ito rin ay bilang 4. Pinapaunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan. At ang bilang 5. Itinataguyod ang mga karapatang pantao. Para naman sa pagsasanay bilang 4, iguhit ang puso kung tama ang ipinahahayag at bituin kung hindi. Una, ang pamahalaan ang nagbibigay ng mga serbisyo para sa ikakabuti ng mga mamamayan. Ito ba ay puso o bituin? Tama, ito ay puso. Pangalawa, mabilis ang pag-asenso ng lalawigan kung walang pamahalaan. Ito ba ay puso o bituin? Tama, ito ay bituin. Pangatlo, hindi na kinakailangan ng mga namumuno sa bayan. Ito ba ay puso o bituin? Tama, ito ay bituin. At pang-4, mahalaga rin ang suporta ng taong bayan sa pamahalaan para sa ikatatagumpay ng mga programang ito. Ito ba ay puso o bituin? Tama, ito ay puso. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 5. Puna ng mga kahon ng tungkulin at serbisyo na naibibigay ng pamahalaan. Pamahalaan. Ang mga tungkulin at serbisyo ay tungkuling maipatupad ng maayos ang batas. Tungkuling mapaunlad ang ekonomiya ng nasasakupan. Tungkuling gampanan ng maayos ang kanyang posisyon. Tungkuling makapagbigay ng serbisyong pangkabuhayan sa mamamayan. Tungkuling makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga mahihirap at kapuspalad. At tungkuling tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mamamayan maging ang mga nasa ibang bansa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa panghuling pagsasanay, pagsasanay bilang 6. Nakakarinig ka na ng pagsalungat sa pamahalaan. Kung ikaw ay magiging tagapagsalita para sa pamahalaan, paano mo ipapaliwanag at sasabihin ang kahalagahan nito? Talakayin ito sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay ukol dito. Kung ako po ang magiging tagapagsalita ng pamahalaan at nakarinig ako ng pagsalungat ukol dito, ay akin pong ipagtatanggol ang ating pamahalaan sa mga maling paratang at walang katotohanan. Ipapaunawa ko po sa taong bayan ang magagandang hangarin ng pamahalaan sa kanyang nasasakupan at ang mga ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng pagsuporta at pagtitiwala ng mga mamamayan sa mga serbisyong ibibigay at mga batas na ipatutupad ng ating pamahalaan. Ngayon ay napag-alaman mo na ang pamahalaan ay binubuo ng mga tao para sa kagalingan ng lahat ng mamamayan ng isang bansa. Natutunan mo rin ang kahalagahan nito.
Kaya bilang mag-aaral, nararapat lamang na makipagtulungan ka para makamit nito ang kanyang layunin. Tandaan, ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Mga bata, natapos nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!